Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay at nakarating sa silangan. Nakakita siya ng balon at 3 kawan ng tupa at doon niya nakilala si Raquel, anak ni Laban. Nang makita siya ni Jacob, siya'y lumapit, iginulong ang bato sa balon at pinainom ang mga tupa ni Laban. Hinalikan niya si Raquel at nagpakilala na siya'y pamangkin nito. Masayang tinanggap siya ni Laban sa kanilang tahanan. Pagkaraan ng 1 buwan, sinabi ni Laban, "Hindi ka dapat maglingkod ng walang upa. Ano ang nais mong kapalit?" Minahal ni Jacob si Raquel at nag-alok na maglingkod ng 7 taon kapalit ng pag-aasawa sa kanya. Para kay Jacob ang 7 taon ay parang ilang araw lamang dahil sa kanyang pagmamahal kay Raquel. Ngunit nang dumating ang panahon, dinaya siya ni Laban. Sa gabi ng kasal si Leah, ang nakatatandang kapatid ni Raquel, ang ibinigay sa kanya. Kinaumagahan, natuklasan ni Jacob ang panlilinlang at tinanong si Laban. Sagot ni Laban, "Hindi kaugalian dito na mauna ang nakababatang kapatid kaysa sa panganay. Tapusin mo ang linggo ng kasalan kay Leah at ibibigay ko rin sa iyo si Raquel, kapalit ng panibagong 7 taon ng paglilingkod." Tinanggap ni Jacob at kinasal din siya kay Raquel. Dahil mas mahal ni Jacob si Raquel, nakadama si Leah ng pagkaapi. Ngunit pinagpala siya ng Diyos at nagkaroon ng mga anak, sina Ruben, Simeon, Levi at Juda. Samantalang si Raquel ay nanatiling baog sa panahong iyon. Kung nakatulong sa iyo ang buod na ito mula sa aklat ng Genesis, i-like ang video at i-follow ang page para manatiling updated sa iba pang Bible stories at aral mula sa salita ng Diyos.